So, next ito part na. to. Ito. Sino Gusto ko yan? itong mabunot. Franz Castro ng ACT Teacher Party List Group at Brosas Arlene ng Gabriela. Sila tong may mga kaso na child chururu. Oh, okay. At correction, si Franz Castro ay convicted. Oh, ibig sabihin napatunayan siya. Napatunayan. So, iaakit lang niya kasi sa mataas na korte para yung ganun, mapatagal. Kaya hanggang ngayon, nakakalaya pa rin siya. So, tumakbo yung dalawang yan. House of Representatives siya, 2016, hanggang ngayon. Ano yan, tatlo yan eh. Franz Castro, si Brosas, at saka yung isa, yung Manuel, Raul Manuel. Yan, tatlo yan. So, lahat yan anti-Duterte. Sila yung makukulit sa Kongreso na kala mo ayaw magbigay ng budget? Question ng question sa confidential fund, pero sila may confidential fund bawat party list. Diba? Para sa akin, isang malaking no. Napatunayan na si Franz Castro, kasamahan niya si Brosas, at pati yan si Raul Manuel, magkakasama yan lahat. Ang tagal na sinasabi sa mga taong yan, pero walang ginagawa ang Congress. Inaakit lang sa kaso, hinihilot pa, pero convicted na. Ibig sabihin, yung sa convicted, pang-abuso, pag-recruit ng mga bata, recruiter na eh. Oo, kidnapping nga sila. Yes. Diba? Human trafficking pati ito, and kidnapping. Yung tatlong yan, di ba no ako dyan? Kasi tatlo sila eh. So no. Jimmy Bustilco? At isang napakalaking nakakahiya kapag tumakbo sila sa kahit anong posisyon ng bansa. Sobrang, yan sa tatlong yan. So, may meeting, budget hearing ng kahit ano, ayaw nila magbigay, lahat sila naka-question. Normal yung question, pero yung mga sinasabi nila, walang patutunguhan, walang direksyon. Pero, hindi lang naka-question yung mga sarili nila sa pagtanggap nila ng mga confidential fund. Diba? Baka sobrang no. Franz Castro, magtigil-tigil ka. Nag-blood mo ko. Nagbidigil lang kami, nag-blood mo ko. Kaya, ginagalit siya si Ma'am. Ikaw? Hindi ko siya kilala, personally, pero according sa aking research, isa siya sa mga co-author ng Anti-Endo. Siya din ang leader ng Alliance for Concerned Teacher or ACT. So, I must say, and I'm a very, very, very high respect to all the teachers around the world. I had a lot of friends, some family members who are educators. And itong party list na to ay sobrang laking tulong sa mga guro. Pero, nandun kasi tayo, mami, convicted sila sa human trafficking and kidnapping. Na sobrang advocate ako sa mga ganun na it's a big no for me kapag may mga ganun ang kaso mo. No matter, kahit pa ikaw ang gumawa ng isa ka sa mga gumawa ng anti-endo, marami kang nagawang mabuti. Let's just say, let's just make it short. Kahit pa marami kang pinagpanggap na mabuting ginawa. Yan. Let's just say, let's just say, sabihin na natin na meron kang mabubuting ginawa. But the nearest fact, meron ka rin krimeng ginawa. At yung krimen na yun, hindi talaga ako, no excuse, no talk, no. Lalo yung human trafficking at saka kidnapping, rape, no talk. Wala naman siyang rape. Hindi nga, kumbaga, yun lang. In general, okay. Yung pag ganun na yung kaso mo, ganun na yung cases mo. Kaso titignan mo rin kung totoo. Ay, syempre, nagbibil nga sila ng 80,000, di ba? Tapos pinapataas na lang sa Sandigan Bayan para yung kaso mo. So, sorry, Castro. Ako, sa sinabi ni Dara na malaki yung parang respeto niya kasi marami kang pinatupad na batas about teachers. Ako, so, hindi ako naniniwala sa kanya na ipinatupad niya yon dahil may concern siya sa mga guro. Naniniwala ako na kaya kas nasa posisyon na yan kasi pinlano mo yan. Para makapag-recruit ka ng kabataan, umpisa pa lang. May chance. Makes sense. Kasi yung kaso niya, estudyante, di ba, ma? Mga estudyante okay, sige. Di ba? So, no ka talaga sa akin. Meron siyang pattern, yung grupuhan nila, na dapat dito ka. Kasi teacher ka eh. So, kunin mo itong party list na ito. Sa ACT teacher ka. Kasi, kapag ACT teacher ka, mas marami kang marirecruit. Di ba? So, strategy. So, hindi ako nagpapasalamat sa mga ginagawa niya, ginawa niya kung may nagawa man. Kasi, for me, lahat yan nakaplano. Plano. As terorista. Strategy. Yan, okay.
Actually, I'm about to say, parang terorista talaga ang atake. Ano ma? Terorista talaga. Kakagigil. Castro, ma'am. Castro. Oh, yan Ginagalit sila Brosas, naman. Raul Manuel, tigil-tigilan nyo ang kongreso, tigil-tigilan nyo ang ano nyo, So ako na, kahibangan nyo. para mawala na tayo, nagalit mo, Castro. Galit ako dyan. Sino to? Pia Cayetano. Si Demure, very prim and proper magsalita. Si Pia. Pia Cayetano. Ano to, nasa dulo? Marcos? Kay Marcos Administration. Marcos Administration. Boboto ko to, I go for Pia. Ang ayoko naman yung kapatid eh. Ako Pia Cayetano and Alan Peter Cayetano, para sila sa mo. Ako, ayoko kay Alan. Kasi masyado akong nabibilib sa mga Senado pag nagdedebatehan. Kunyari, parehas sila may pinaglalaban, parehas ko silang idol. Kasi lumalabas yung intelligence mo kapag nag-aaway kayo eh. Diba? Pag Hindi ka lang yung aso lang dyan na uumot. Yes. Tatahol-tahol ka lang dyan, diba? Kamusta naman yung iba dyan na nakaupo? Quiet lang, hindi nakikipag-away. Parang pirma ka lang dyan, agree ka lang dyan, diba? Ako go ko kay Pia Cayetano. So gusto ko sa Senate talaga, yung dalawahan talaga sila. Dalawa ko kayong idol. Ganun. Kasi at least doon nalalabas yung intelligence nga. No? Doon nakikita yung plano. Tsaka kung talagang aware ka ba na ganito yung nangyayari sa certain thing na yan. Doon mo makikita na concern talaga to. 'Di ba? Doon mo makikita na hindi to para sa ganitong eksena. Ako si Pia ganun eh. Ganun ko siya na excuse me, kahit babae. Kaya iba yung mga ano ko pag mga babaeng palaban. Pag babae na handang pero si Castro ha, hindi ka accepted kahit babae ka. Pistik ka. Nabola mo ako sa act na yan ha. Kala ko naman. So Pia Cayetano, it's a yes. Yes. Big yes ako kay Pia. Walang hiya ka, Castro. Naloka ako bigla. Hindi ako makaalis doon. May strategy sila. Ngayon ko na-realize, may chance. Makes sense. Sobrang laki ng sense nung point of view mo na. Kaya nandiyan sa picture. Kaya gusto ng support. Sino yan, ma? Ronald De La Rosa ba to? Ikaw, ma, yes or no ka kay wala akong question. It's a yes. Kasi Duterte talaga ako. At nakikita ko si De La Rosa na kahit galing siya ng police, hindi siya nag-aral ng law. Nakikita ko siya sa Senate na pumapalag. Hindi siya nagiging tuta-tuta, aso-aso lang doon. Meron siyang may pinipinpoint siya, nanggigisa siya, kaya niya manghuli. Yung intelligence niya, pasok sa akin as a Senate. So, it's a yes? Akin, it's a no. No in a way na, kung sa'yo mapasok yung standard ni Bato sa Senate, sa akin feeling ko, para siyang si Kuya Will. Magaling siya as a Philippine Police General ng Pilipinas. Pero nakukulangan ka. Pero nakukulangan ako kasi nga, dahil naman, unlike dito kaila Aimee, kay Pia, sila, nag-aral talaga sila ng batas. Unlike kay Bato. Lagi natin sinasabi, di ba? Yun ang advantage. Pag alam mo ang batas. Di ba, mapag-pulis ka, dapat, di ba, alam ka rin may dapat sa learning ka batas. rin sa mga batas, di ba? Ang pinagkaiba lang, gumagawa ng batas ang mga senator. Itong mga pulis natin, sumusunod sila dun sa mga batas na ginawa ng senator, which is dun siya magaling. Si Bato. Sa pagpapatupad? Sa pagsunod dun sa mga pinatupad ng mga senator na batas. Yung mga human rights na batas, di ba? Kaya gusto ko siya as general. Pero kung mag-aaral din siya na kung paano gumawa ng batas, support ko rin siya. Hindi dahil anti-Duterte ako, may. Yun ang kagandahan. Si Makase, super Duterte siya. Ay, ako naman, no. It's a no for Duterte. Pero pro Marcos ka? Hindi. Pink. Pink talaga Okay. Kay Lenny tayo. Pero hindi, kahit nung last election, si Bato sinulat ko yan eh. Binoto ko siya. Kasi gusto ko siya as general. Pero as a lawmaker itself, as senator, parang, kasi naging senator na siya eh. Tapos, sayang, parang nasayang boto ko sa'yo. Kasi nga, kumbaga parang sa kanila, advantage na ng mga iba niyang kasamahan na, nandito na kami. We've been here for quite couple of years. So siya, nagsisimula pa lang siyang mag-aral. Unlike doon sa mga kaya feeling ko nakulangan ako. Pero ngayon, sige, unsure ko siya kung ibaboto ko siya o hindi. Last election, binoto ko siya kahit super diehard fan ako ng Lenny. Ako feeling ko, ang sa akin kung siya may may kaalaman sa batas kasi nga under din siya sa yung sa field niya. Ako yung tagapagpatupad ng batas. Senator. Hindi, as
police. Okay. May nakikita akong mga mali na parang abuso to. Ay, parang mali ito. So, feeling ko, sa kanya, may chance din na yung tinatawag ng mga revise, yung babaguhin yung batas. Yes. So, feeling ko pasok siya. So, sa akin. Ay, okay. Oo nga, no. Sige. Sorry, nagpapaano ka sa akin? Ngayon ko lang. Oo nga. Kaya, sige. Kasi pero, ganito siya eh. Gets ko siya. Siguro, mas negative pa kung doktor. Okay. Ang tumakbong senador. Engineer, oo nga. Kasi more on health ka, 'di ba? Anong alam mo sa batas? Ito nandun na siya sa field ng mga pagkapulis ng mga kapulisan. So sila ang nagpapatupad. Okay. Pero unsure pa din ako sa kanya. Sino? Jimmy Bondoc na artista? Ako muna. Sige ba, ikaw mauna? Jimmy Bondoc, natatawa si ate niya Dara. Jimmy Bondoc, yes. Okay, sige nga. Educate Si Jimmy Bondoc ay isang singer, nagpasikat ng kantang Let Me Be The One. Let me be the one to break it up. Jimmy Bondoc, di ba? Nawala ng napakatagal. Nag-aral sa Ateneo at University of the East, naging lawyer. Avid fan ni Duterte, ngayon tumatakbong senador. Yan yung sinasabi ko sa mga vlog natin mga nakaraan, na mag-aral muna bago sumama. So, di ba? Attorney Jimmy Bondoc, nakakaloka. Kasi nasa kaugalian na ng mga Pilipino talaga pag-artista. Totoo to ha, pag-artista, bubita. Kahit may IQ. Depende na lang kung naipalabas niya sa TV niya, yung IQ level niya, di ba? Pero binoboto pa rin mga tao kasi sikat. Jimmy Bondoc, nag-aral. Malaki ang chance niya. At, pro Duterte nga ako. So, ganun ng, kaya eksena Jimmy Bondoc. Nawala siya napakatagal Tapos bumalik. Nag-aral siya, tapos siya ang Board of Directors of Philippine Amusement and Gaming Corporation, PAGCOR. Siya pala, si Jimmy Bondoc. Tapos, from 2017 to 2021, siya ang Assistant Vice President in the Entertainment Department of PAGCOR. Yung akin naman, kay Jimmy Bondoc, it's a yes. Kasi nag-aral, naging attorney, so may kaalaman sa batas, pero hindi pa ako bumibilib sa mga naging trabaho niya kasi masyadong walang ingay. So pag umakyat siya sa Senate, may chance makita kung ano bang kakayahan. Pero andun na yung possibility pwedeng may magawa kasi nga nag-aral. Unlike sa mga tumatakbo na walang kaalaman, gusto lang daw tumulong, di ba negative na yan. Kasi walang alam sa batas, sure, pag nandun na sila, nakaupo sila, or kahit anong party list, lagapak, or magiging sunod-sunuran sa mga nagpatakbo sa kanila. Tsaka hindi si Jimmy Bondoc pala ay nag-serve na sa barangay Pinagkaisahan, Quezon City. Nagkaisa na ba? Diyos. Siya ay serving to complete the unfinished term of late Director Reynaldo Concordia. Siya nagpatuloy hanggang June 2022. So, Jimmy Bondoc, according sa iyong credentials, biography, and iyong mga release songs, unsure ka sa akin, be, sorry. Kasi, parang lumalamang sa akin, katulad ko na, hindi ko siya kabatch, I mean, parang older generation siya. Yung parang, ang layo ng gap ni Jimmy Bondoc sa akin. So, parang hindi ko siya ganun ka nasubaybayan as an artist. As a person. Tapos, katulad nga nun, nawala siya, tapos nag-aral siya. Pero kung i-base ko dun sa konsepto natin man na ganun nga, yung, kung gusto mo mag-serve sa Philippines, sa Pilipinas, huwag kang dahil popular ka, may pera ka, huwag ka shockbo agad-agad, mag-aral ka. Kasi pasok siya doon. Ganun yung ginawa niya. Pero since ako ako unsure ako kasi, sige, pag-aralan kita kasi nga, katulad nun, hindi actually, ko alam ang unsure ay point Para sa akin, ang unsure ay point. Kaysa sa no. Yes. Kasi pag katulad ni Castro, hindi ako unsure. Hindi no kita talaga. Ganon. Unsure ako kay Jimmy Bondoc. Na hindi ko to binabase dahil siya ay pro Duterte Hindi. Binabase ko siya kasi gusto kong ang laki ng chance na para feeling ko sobrang sincere nung pagtakbo niya kasi hindi siya katulad nung iba na, kasi kung dati, na sobrang popular niya, sobrang dami niyang hit song, yun na yung chance niya
pwede na siyang mag-step in agad sa politics, pero hindi niya yung ginawa. Dinaan niya sa proper way. Nag-aral. Gusto niya ng kaalaman. Diba? Nag-aral muna siya. Pumasok sa pinakamababang lokal na gobyerno, yung pambarangay, hanggang nag-serve sa pinakamataas, naging director ng PAGCOR, at saka iba't ibang mga ganap. So, feeling ko, unsure ka sa akin. Gusto ko lang pag-aralan din siguro muna kung ano yung mabibigay mo bukod sa paggawa ng political song ni Duterte na takbo. Pero pag sa akin kung tumakbo siya ngayon, pero hindi siya nag-aral, no. Malaki ang respeto ko sa mga taong malaki ang utak. Nang nag-aral pati talaga, no? Kasi doon natin makikita na gusto talaga nila yung papasukin nila. So, ikaw naman. Ako na. Jimmy Bondok, hello po. Next part.